sa inyo guys. Ito, maglilinis ulit tayo ng ating scooter. Linisin natin si Pula kasi gagala naman kami sa Marina Seaside. Medyo maalikabok kasi halos sa isang linggo mahigit hindi nakalabas si Pula. Gawa maulan-ulan yung panahon. So ngayon sakto-sakto day off natin at medyo mainit ang panahon kaya makakagala ulit tayo. So yun guys, tapos na natin linisin si Pula. Lagyan na natin siya ng pakintab. So yun guys, tapos na natin pakintabin si Pula. Kaya kita-kita mamaya sa ating rides. Please follow my YouTube channel. Stay safe and God bless always. 2,000 years later. So yun guys, punta na tayo ng Marina Seaside. Let's go! Nakalak pa pala. Lagay mo natin yung cellphone natin. Baka may biglang tumawag sa atin. Ready? Let's go! Ya, talbog. So ito pala guys, yung binabaybay natin, ito yung Hamad Mubarak Street. Yan, kanan tayo ito, bibilis ng mga sasakyan, dahan lang tayo, kanan tayo rito papuntang Marina. Let's go tayo. So ito po pala guys, yung sa bandang kanan natin, ito yung Marina Mall. Mula dito hanggang dun sa dulo, sa kabilang street. Yan po yung Marina Mall. So isa rin to sa mga pinakalumang mall dito sa Kuwait. Sir! Pasyal-pasyal ni Sir yung anak niya. Galing din sila ng Marina Seaside. So tawid muna tayo guys. Kita tayo pagkatapos natin tumawid. So yan guys, yun sa may bandang kaliwa natin, yan yung kadugtong ng Marina Mall, yan yung seaside view nila.
nandyan yung mga restaurant. Yung kaninang overpass doon sa pagtawid natin, yun yung tawiran papunta sa kabila. Balik kadugtong niya pa yan. So mamaya punta muna tayo ng Scientific Center, tapos babalik tayo dyan kasi andyan yung mga yate. Ang ganda rin ng view dyan. So punta muna tayo ng Scientific Center. Dito tayo sa kanan. Puntahan natin mamaya yan pagkatapos natin umikot sa Scientific Center. So ito guys, yung sa may bandang unahan, yan yung basketball court dito sa Marina Seaside. Yan, naglalaro din tayo dati dyan, kaso ngayon wala na tayong time yun. Yung mga kabahay natin naglalaro sila. Minsan yung iba dyan talagang pustahan, kaso tayo pag naglalaro dyan pampapawis lang, exercise lang yung habol natin. So minsan yung iba dyan dahil sa pustahan nag-aaway-away sila, sa konting halaga lang nagpapadala sila. So mas mabuti pa yung ganito, ride na lang tayo, nakaka-unwind pa, nag-exercise naman tayo sa natin sa building. So yun, ganda ng view guys. Sarap mag-ride pa ganito yung panahon. Yung pag umahampas yung hangin sa'yo, nakaka-relax, nakaka-miss. Isang linggo rin tayong hindi nakapag pasyal-pasyal dito, gawa ng na-busy tayo. So ngayon na ulit nakapag-day off, kaya sulitin na natin dahil next week holiday na naman. Kaya wala na naman kaming day off, so hindi na naman tayo makakapasyal. Makukulong na naman si Pula sa kwarto ng mahigit isang linggo. So yun guys, yung sa dulo na yan, restaurant yan. Napakaganda ng view dyan, napakaganda ng ambience, nakaka-relax, kaya palaging puno yan. Yan yung isang malaking restaurant dito sa Seaside, Babel. Bali yan, Al-Shaya Group. Yan, napakaganda ng loob niyan guys, kaya palaging puno, kaso walang mga dyan, walang mga Pilipino na staff. Karamihan dyan mga ibang lahi. Ay, sumayan kasi kuya. Sana all may angkas. So yun guys, no, bali yung ginagawa ko ngayon pag video, nagpa-practice ako ng pag-vlog, kasi bala ko pa gano'n natin pag-uwi ko. Gusto ko sumubok ng pag-motovlog, kasi dati pa gusto ko na talaga yung pag-motor. Napanood ko yung pag-vlogging, pag-motovlog, kaya gusto ko subukan. Sana sa walang Diyos pagpala rin tayo, makabili tayo ng magandang motor. So gusto ko talaga yung ZX4RR Kawasaki, so medyo may kamahalan, kaya pinipilian ko kung hindi kakayanin yung Suzuki Gixxer SF250 or di kaya yung Dominar 400 na UG2, kasi
kapag yung Dominar kasi pwede siyang idaan ng expressway. So kung halimbawa babiyahe tayo ng papuntang Baguio, madali yung access kasi yung Jeep Series F250 hindi siya pwede sa expressway, so service road ka talaga dadaan, kaya hahaba lalo yung biyahe mo. Although sa forma gusto ko yung Jeep Series F250, so pag mga malayo ang biyahe kaya nung kailangan mong dumaan ng expressway, kailangan 400cc patas, kaya pinag-iisipan ko kung yung Dominar yung kukunin ko pag uwi sa Pilipinas, kasi planning to for good na rin, kaya subukan ko mag motovlog tsaka mag rin ako, mag grab pag uwi para extra income, tsaka mag-open ako ng maliit na business. Gamitin natin yung ating kalaman sa paggawa ng kape, kaya mag-open tayo ng maliit na coffee shop, tsaka meron din mga konting pagkain. So abangan nyo guys, update ko kayo pag malapit na ako uwi at hanggang sa pag-uwi sa Pilipinas. Kaya rin ako mag for good guys, kasi medyo tagal-tagal na rin tayo dito sa ibang bansa. Bali 5 years din ako sa Qatar, after lumipat ako rito sa Kuwait, 9 years ulit sa Kuwait. Simula nung pumunta ako rito, hindi pa ulit ako nakauwi ng Pilipinas, kaya gusto ko na rin makasama yung aking pamilya, lalo na yung mama ko, matanda na rin, kaya sulitin natin habang buhay pa sila, bigay natin yung natitira nating panahon sa kanila. Kaya habang dito, practice muna ng pag-vlog para masanay. So sa mga kapwa ko OFW dyan, huwag kayong matakot sumubok. Sabi nga nila, walang mayaman sa nangangamuhan, kaya subukan natin tayo ng sarili nating negosyo. Yeah. So ito guys, yan guys yung sa bandang kaliwa, yan yung scientific center. Bali may bago pang ginagawa dyan, yung extension nya dun sa kabilang side. So pag malapit na matapos yan, so pag natapos na yan, papasyalan natin, subukan natin pumasok dyan sa loob. Libre naman, wala namang entrance. Gusto ko rin sanang kayong ipasyal dun sa agricultural, kaso wala pang time. So pag may time na tayo matuloy yung local leave natin, pasok tayo dun. Mababa lang naman yung entrance fee nila, hindi naman ganun kamahal. So pasyal tayo sa loob kasi maganda rin yung loob nun. So yun guys, so yung mga scooter na yan, pinaparentahan yan dito sa seaside. Kung gusto nyo mag-ride, pwede kayo magrenta doon. Hindi ko lang alam, wala lang akong idea kung magkano yung bayad sa renta ng scooter. Pero dito lang yan sa seaside pwede gamitin, hindi siya pwedeng ilabas sa highway. So dito sa may scientific banda guys, maraming activity rito. Yan, yung nakikita nyo sa kaliwa na yan, parang yan, parang telescope. Marami kayong rito, mapaglibangan. Tapos dito sa may bandang unahan,
Yan. Meron, hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Pinapaikot yan eh. Yun. Tapos meron pa dyan sa dahan-dahan. Yan din pare, kagaya din nun sa may bandang kanan. Yung mga yan. Hindi ko lang alam kung anong exactly na tawag dyan. Tapos ito, yan, sa may bandang kaliwa, iikutin mo yung kulay blue na yan. Bali, may malalaglag na bola dyan, paikot hanggang sa baba. Tapos dito, meron silang ano rito. May bago silang nilagay. Dito sa may bandang unahan. Yung pwede kang makinig. Siguro din mapapakinggan mo yung tunog ng surroundings. Yan, dati open yung gate na yan eh. Pwede ka pumasok dyan sa loob. Pwede ka mag picture. Pwede kang mag video. Yan, kaso sinaran nila ngayon kasi ang daming pumapasok dyan, yung mga ano, mga namimingwit. Kaya siguro sinara din nila kasi madami yung tao sa loob na pumapasok. So guys, bali malapit na tayo sa dead end ng Marina Seaside. Ganda ng ambience guys, ganda ng view, nakaka-relax, sarap tumambay. So baka gabihin tayo kaya ikot lang tayo dun sa dulo. Bali papakita ko sa inyo, meron din dyang mga ano, dyan yung mga paradahan ng mga yate. Shortcut tayo dito guys. Dito doon sa pagdidiretso ka doon, yun yung Starbucks. So ikot lang tayo dito sa dulo. Makita ko lang sa inyo yung mga pinaparadahan ng mga yate yun sa loob guys. So pag dumiretso ka doon, meron namang daan, kaso parang mga ano niyan dyan, mga residential katapos nyan. So balik na tayo guys, punta tayo sa may ano, sa Marina Mall, yung sea view nila. Maganda dun guys, lalo na pag mga ganitong oras, kaso medyo maraming tao dun pag ganitong oras. Yeah. Dito sarap din mag ano rito guys, mag jogging sa umaga. Tapos dito sa bandang kaliwa, doon yung Starbucks, pwede kang magkape. Doon sa Scientific Center, sa likod na yung nakaharap sa dagat, meron ding ano doon, mga coffee shop sa loob, tsaka restaurant. So pwede kang mag breakfast, mag coffee. So balik tayo guys, punta tayo ng ano, ng Marina Mall, yung seafront nila. Ano lang kasi dito guys, ano, ma-rough road yung daan, gawa nung design ng ano, ng flooring nila, ng kalsada. Oops. Yung sarap sana pumasok dun sa loob guys, sarap mag picture dun, kaso sinarado nila.
Yep. Sarap talaga pag ganitong oras mag-ride dito sa site. Ngayon medyo okay pa yung panahon kasi taglamig pa rin. Pero pag summer na, sobrang init naman kasi pag ganitong oras. Sobrang init pag pumunta ka rito. Makakapag-ride ka lang kapag yun guys, oh. Iniikot niya. Yung sinabi ko kanina na napababa niya yung bola. So yun nga, pag summer na, bira na tayo makakapasyal dito kasi sobrang init kahit sa gabi. Yung singaw ng kalsada. Yan, habang malamig pa sulitin natin. Dati guys, pag pumapasyal ako rito, nakabisikleta ako nung hindi pa ako nakabili ng scooter. Nagbabike ako dito. Sarap din sana magbike kasi exercise din. Yeah. Yun guys, oh. Sarang ganda ng view dun sa may Marina frontside kapag ganitong oras kasi palubog na yung araw. Ang ganda ng sunset view. Ang dami nagbabike dito. So ikot tayo dun guys sa front view ng Scientific Center. Sabi ko sa inyo kanina na meron ding mga coffee shop tsaka restaurant dun. So dati may daan dyan diretso, kaso sinara nila ngayon gawa nung ginagawa yung extension ng Scientific Center. Ayan guys, may kaliwa yun yung Applebee's, tsaka meron ding Pizza Hut dyan. Tapos dito andun yung Starbucks tsaka Costa Coffee. So ikot na tayo dito kasi hindi tayo makakadaan dyan. Dati daanan yan dyan tagos sa kabila, pero sinara na nila gawa nung ginagawa yung extension. So balik tayo, dun tayo ulit daan sa dinaanan natin kanina. So yan, dyan yung entrance ng Scientific. May mga dyan, may mga cinema sa loob, mga pasyalan ng mga bata. Mayroon ding dyan, malaking aquarium, kaya sarap din pasyal mga bata. Ito guys, so hinto tayo rito, hilahin natin to, paangatin natin yung kotse na yun. Subukan natin So kapag nandito ka sa dulo, magaan lang siyang hilahin. Pero pag nandun ka sa pinakadulo doon sa unahan, sobrang bigat. Dito easy lang, madali mo lang siya mapaangat. Yun umaangat yung kotse. Dami dumadaan. So pag papunta ka dun sa harap, bali pabigat din siya ng pabigat. So ayun, dati lumang kotse yung nakalagay dyan pinalitan na nila ng bago. Yeah. So yan guys, bumababa na siya ulit. Bumababa siya dahan-dahan. Ayun. Ganda, bago pa nung kotse. So yun guys, yung nakita nyo yun sa kabilang dulo, yung katabing building na yun. Diyan ako dati malapit na tatrabaho. Yung unang trabaho ko dito, diyan malapit.
Bali, walking distance lang siya. Kaya dati pag out ko sa trabaho, pumupunta ako dito sa sa seaside. Relax kasi malapit lang. Yan yung sa kaliwa, yan yung Olympia Mall. Yan yung rito, mall na wala masyadong tao kasi pangit ng location. So ito yung ginagawang extension ng Scientific Center. Hindi ko lang alam guys kung ano yung ilalagay nila dyan sa loob, pero parang siya parang mga opisina, pero lalagyan nila yun ng mga opisina sa taas, tapos sa baba parang pasyalan ng mga bata. So balik tayo sa sa Marina Mall. Magkano tayo doon, picture. Medyo padilim na. Hinto muna tayo rito. Video natin yung yung magandang view. So ayun, yun yung kadugtong niya, yun yung harap ng kadugtong ng Scientific Center. Yun ang daming namimingwit. Dati dun sila pumipesto sa kabila, kaso nung sinara yun, diyan na lang sila pumipesto sa pamimingwit. Meron din dun sa kabilang dulo. So yun guys, tara na, punta tayo ng marina. Pag dito banda, lalay ka na sa rito sa pagpapatakbo kasi medyo madulas yung daan. Kapag dito naman kasi dumaan, rough road, masyadong maalog. Dito naka-finish kasi yung kalsada, kaya medyo madulas. Dahan-dahan tayo. Sunod na racer bike, unahin natin. Sunod na lang tayo sa kanya. Sundan natin si Sir. Habol tayo sa kanya. Bilis ni Sir magpatakbo. Easy lang sa kanya. Nakaano na tayo. Yung speed ko nasa 42. Pero easy lang kay Sir. Lakas mo bisikleta. Ito siguro araw-araw nagbabike to.
Ang ganda ng view rito. Relax na lang yung pag ano, pag nag-ride ka rito ng ganitong oras. Sa umaga maganda rin mag-ride dito eh. So ang daming nag-jogging sa umaga. Subukan natin unahan si sir. Puli natin. Bilis magpa-jack ni sir. Unahan natin siya. Ito tayo. Marina Seafront. Picture tayo doon. Sir. Ano na ako sa'yo, sir? Shoutout kay sir. Lakas mong bisikleta. Meron kasi rito mga ano guys, grupo ng mga Pilipino, mga cyclista. Kaso minsan inararaw sila dyan sa may ano, papuntang Kuwait Tower. Siguro pupunta sila ng Kuwait Tower, nag-ride sila ng umaga. Eh minsan may mga loko-loko rito, mga ano, driver, kaya hindi nila napansin, inararaw sila, nasa gilid na naman sila. Na balita yun guys dito sa Kuwait. Tapos parang hinitan run pa yata sila. Galing nila kuya. Paano? Electric na skateboard. Lapit na tayo sa Marina Seafront. Dami pa rin naglalaro. Mga kabayan natin. Hindi yung mga ano, pinakalibangan nila pagkatapos ng trabaho. Basketball. Masarap din yung marami kang nagiging kaibigan. Dati naglalaro ako dyan, marami rin akong nakilala mga kababayan natin. Dito na tayo, daan diretso tayo. Minimum. Siguro may ano rito, may activity. Sinara nila yun sa may bandang kanan. Dati pwede pa dumaan dun eh, dumiretso ka. So, andito na tayo guys. Parada na natin yung ano, yung scooter natin dun sa ano, sa gilid. May parating na ano, big bike, classic big bike. Harley siguro yan. Ganda na tunog eh. Padaanin muna natin. Saan tayo tatawid? Kalipras niya. Ganda. Stig ni kuya. Sana all. Ayan guys. Parada natin dun sa gilid. Punta tayo ng ano, dun sa seafront. Picture tayo dun. Tsaka mag video. Okay guys, diyan ka muna pula, iwan mo na kita rito. Gano'n lang tayo, picture tsaka video. Ayun guys, dito yung mga ano, mga restaurant sa may bandang kaliwa, taas baba yan, mga restaurant tsaka coffee shop. Paikot hanggang dun sa kabilang dulo. So dito lang tayo mag-ano,
picture tayo tsaka ano, gawa ng video. Ganda ng view rito. Ito yung mga ano, mga yate. Ang dami rin mga alapate, pinapakain nila. Ganda. Ganda ng view. Nakaka-relax. So, merong ano dyan guys, pwede kayo mag-rent ng yate rito. Gusto nyo kung grupo kayo or ikaw lang mag-isa, dalawa kayo, merong per head, merong by group. So, wala lang akong idea kung magkano yung ano dyan, 50 siguro, 50 KD. Pero pag mag-isa ka lang, mag-aantay ka ng ano dyan, mag-aantay kang ano, mapuno yung yate. Bali yung minimum yata nila 10 person bago bumiyahe. Iikot kayo dun sa ano papuntang Shark. So mas maganda dyan pag ano, grupo kayo, pwede kayo magdala ng pagkain. Tsaka meron din dyan ano, meron ding isla, pwede kayo pumunta doon sa isla. Kalimutan ko lang yung ano, yung pangalan ng isla na yun. Pwede kayo mag ano doon, picnic. Rentahan nyo yung ano, yate. Yun, mga restaurant doon sa taas baba, pero restaurant tsaka coffee shop. Tapos doon sa harap na yon, papasok yun ng Marina Mall. Tapos tatawid ka dun sa sinabi ko kaninang overpass papunta sa kabilang mall. So napunta tayo dito guys, picture muna tayo tsaka ano, video. So yan guys, tapos na tayo mag picture tsaka video. Pupunta na ako ng ano, Olsok. Mamimili lang ng ano, ng pang-ulam. Pup. Uy. Shit. Sumalpok si sir sa ano, sa bakod. Tumama yung mukha niya sa bakal. Kawawa naman. Punit yung ano nyo, punit yung panjama. Kawawa yung bata. Kita ko sumalpok yung mukha niya sa ano, sa bakal ng manobela. Ba't dahan-dahan lang. Kawawa si sir. Yun guys, punta na ako ng Ambassador Olsok. Mili lang ako ng ano, pang stock ng ulam. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa patuloy na panood sa aking vlog. So next time subukan ko pumunta ng ano, Way Tower. Yun naman yung iba vlog natin. So hanggang dito na lang guys. Keep safe always and God bless. See you on my next vlog. Ingat.